Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal, at patuloy po nating ihatid ang Ebanghelyo ni San Juan. Muli ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. Ang ating ipaglingkod sa araw na ito ay Juan Kapitulo 11, versikulo 45 hanggang 57. Marami nga sa mga Hudyo ang nangaparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kanya. Datapwat ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Parisiyo at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. Ang mga pangulong saserdote na nga at ang mga Parisiyo ay nangagpulong at nagsipagsabi, "Ano ang ginagawa natin? Sapagkat ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. Kung siya'y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kanya at magsiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroonan at gayon din naman ang ating bansa." Ngunit ang isa sa kanila na si Caiphas, na dakilang saserdote ng taong yaon, ay nagsabi sa kanila, "Kayo'y walang nalalamang anuman. Ni inyong niwawari na sa inyo'y narapat ng isang tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi ang buong bansa ay mapahamak." Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kanyang sarili kundi palibhasa ay dakilang saserdote ng taong yaon ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Kaya't mula ng araw na yaon ay pinagsasangguniang ipapatay nila si Jesus. Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Hudyo, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Ephraim, at siya ay nanahan doong kasama ng mga alagad. Ang Pasko nga ng mga Hudyo ay malapit na at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskwa upang magsipaglinis. Pinaghahanap nga nila si Jesus, samantalang katayo sila sa templo. Anong akala ninyo? Na hindi na kaya siya paririto sa pista? Ang mga pangulong saserdote at ang mga Parisiyo nga ay nangagputos na kung ang sinumang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon ay dapat niyang ihayag upang
kanilang madakip siya. So dito mga minamahal, ang Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 11, versikulo 45 hanggang 57 ay ating bigyan ng paksa ang plano ng pagdakip at pagpatay kay Hesukristo. Dito po ay makikita natin na sa unang mga talata ay binuhay ni Jesus ang 4 ng araw na patay na si Lazaro. Nang dumalaw si Jesus sa libingan ni Lazaro, ay siya'y nagsabi kay Maria at kay Marta na mga kapatid ni Lazaro na huwag silang magiging malungkot dahil ang kamatayan ni Lazaro ay hindi niya kawakasan. At ito ay dahil mahayag ang kapangyarihan at kalulatian ng Diyos. Dahil balak ni Jesus na buhayin muli mula sa mga patay si Lazaro. Kaya kahit na 4 na araw na nailibing si Lazaro at nag-alala si Marta na sinabihan niya si Jesus na nangangamoy na si Lazaro kung atin pang buksan ang libingan. Ngunit hindi pinansin ni Jesus, bagkus ay pinabuksan niya ang libingan na parang yungib, pinabuksan ang pinto at siya'y sumigaw, "Lazaro, lumabas ka." At nabuhay si Lazaro, nagbangon mula sa libingan at nakita ng karamihan. Si Lazaro ay na balutan pa ng damit panlibing at sabi ni Jesus, "Kalagan ninyo siya upang siya ay makalaya." Kaya sa pagbuhay kay Lazaro ay nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa Juan Kapitulo 11, versikulo 45 hanggang 48, dahil sa marami ang nakakita sa pagbuhay ni Jesus kay Lazaro na patay na ng 4 na araw at muli itong binuhay ni Jesus, ay ibinalita ng ibang mga Hudyo sa mga Parisiyo at sa kaparian. Dito sa Juan 11:45 hanggang 48, marami nga sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Maria na nangagkakita ng ginawa niya ay nagsisampalataya sa kanya. Kaya marami ang nakakita doon sa pumunta kay Maria na nahayag ng si Maria at si Marta ay kasama ni Jesus na pinuntahan ang libingan at pinalabas si Lazaro na buhay muli mula sa mga patay. Dahil dito, ang mga Hudyo ay ang ilan ay nagsisampalataya sa kanyang ginawa sa pagbuhay muli kay Lazaro mula sa kanyang kamatayan. At yung iba naman sa versikulo 46, datapwat ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Parisiyo at sinaysay sa kanila ang mga bagay ng ginawa ni Jesus. Ang mga pangulong saserdote nga
At ang mga Parisiyo ay nangagpulong at nagsipagsabi, ano ang ginagawa natin? Sapagkat ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. Kung siya'y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisampalataya sa kanya at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroonan at gayon din naman ang ating bansa. Kaya nag-alala ang mga Parisiyo at mga punong saserdote sa ginawa ni Jesus na mga himala sa pagbuhay ng mga patay. At lalo silang nangamba dahil baka lahat ng mga tao ay lumipat sa kanilang panampalataya kay Jesus at mawala ng miyembro ang relihiyon ng Judaismo. At bukod pa riyan, ay maaring magalit sa kanila ang mga Romano dahil ang Israel ay sakop ng imperyo ng Roma sa panahon na yon. Kaya sila ay nagsanggunian ano ang kanilang gagawin. Ngunit ang punong saserdote na si Caiphas sa Juan Kapitulo 11, versikulo 49 hanggang 53 ay nagsabi, ngunit, ang sabi rito, ngunit, ang isa sa kanila na si Caiphas, na dakilang saserdote ng taong yaon, ay nagsabi sa kanila, kayo'y walang nalamang anuman, ni inyong niwawari na sa inyo'y narapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan at hindi ang buong bansa ay mapahamak. Ito ay sinasabi niya na hindi sa kanyang sarili kundi palibasay dakilang saserdote ng taong yaon, hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsipangalat. Kaya mula ng araw na yaon ay pinagsanggunian nilang ipapatay si Jesus. Kaya dito, dahil nangangamba ang buong Israel sa pamumuno ng mga Parisiyo at ng punong saserdote, ay nagsanggunian sila ano ang dapat gawin. At si Caiphas na pinakadakilang pare sa taon na yan ay nagsabi na kung mangyayari na magalit sa atin ang mga Romano at sakupin at kunin sa atin ang ating bansa, ay narapat na patayin na nila si Jesus upang ang buong bansa ay hindi mapapahamak. Pangalawa, sabi ng banal na kasulatan, ang sinabi ni Caiphas na pinakamataas na pare sa panahon na yaon ay isang hula na mangyayari na ang kamatayan ni Jesus, kung ito'y kanilang gagawin, ay magiging paraan na lalong mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ito'y magiging katuparan ng hula upang ang kamatayan ni Jesus ay mapanumbalik ang buong Israel sa Diyos. Kaya ang buong bansa ng Israel ay manumbalik sa Panginoon sa pamagitan ng panampalataya sa pangalan ni Jesus. Kaya dito, mula sa araw na iyon, nung nagkasundo ang dakilang saserdote na si Caiphas at mga Parisiyo at iba pang mga pinuno ng mga Hudyo, ay napagkasunduan nila. Nadakpin si Jesus at ipapatay upang ang kanilang bansa ay hindi agawin ng mga Romano. Kaya sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 11, versikulo 54,
Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayagan sa gitna ng mga Hudyo, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Ephraim, at sila'y nanahan doong kasama ang mga alagad. Ang Pasko nga ng mga Hudyo ay malapit na at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskwa upang magsipaglinis. Pinaghahanap nga nila si Jesus at pinag-usapan ng isa't isa. Samantalang nakatayo sila sa templo, anong akala ninyo na hindi na kaya siya paririto sa pista? Ang mga pangulong saserdote at ang mga parisiyo nga ay nangag-utos na kung ang sino mang tao'y nakaalam na kung saan siya naroon, ay dapat niyang ihayag upang kanilang madakip siya. Kaya si Jesus ay hindi muna nagpakita sa mga Hudyo at sinama niya ang kanyang mga alagad palayo sa Jerusalem at sila ay tumungo sa Ephraim upang doon magpalipas ng ilang araw. Kaya hinahanap na ng mga parisiyo at punong saserdote si Jesus upang madakip at ipapatay. At kanilang pinagsabihan ang mga tao na kung sino man ang makita kay Jesus ay ipaalam sa kanila upang siya ay dakpin at papatayin. Dito mga minamahal, ang Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 45 hanggang 57 ay naghayag ito ng isang pangyayari hindi lamang para sa mga Hudyo kundi pati na rin sa mga Hentil, na ang magiging kaganapan sa plano ng pagpatay kay Jesus dahil binubuhay niya ang patay. At sila ay nangangamba na sakupin sila ng mga Romano, kaya sila ay nagkaroon ng plano na dakpin si Jesus at patayin. Ito rin ay maging kaganapan ng hula ng pagbabago ng kautusan ng Diyos, na ang mga tradisyon ng mga Israelita na tuwing taon ay mag-alay sila ng kordero. Ihandog nila ito upang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan, ay ginagampanan ito ng mga Israelita sa kapanahunan ng unang siglo. Ngunit ang kanila namang plano sa pagpatay kay Jesus, na siya rin naman ang kordero ng Diyos, ay isang kaganapan ng hula na kung saan magkaroon ng pagbabago ang kautusan. Mula sa pagbago sa lumang kautusan at magkaroon ng panibagong kautusan, na maging katuparan nito na habang mag-alay ng kordero taon-taon ang mga Hudyo, si Jesus naman sa taon na yan na kanilang plano na dakpin at papatay, hindi nila alam na si Jesus ang kordero ng Diyos na mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga nang sinabi ni Caiphas, ang punong saserdote sa araw na yon, taong yaon, na kailangang isa lamang ang dapat mamatay sa bansa ng Israel upang maligtas ang bansang Israel at hindi na muli agawin pa ng mga Romano. At iyan ang magiging katuparan ng hula na si Jesus ay bilang kordero ng Diyos, na ang kanyang maging kamatayan ay mapag-isa, hindi lamang
ang bansang Hodyo, kundi ang mga sumasampalataya na mga hintil. Gayon din naman ang maging kaganapan na ang magiging kamatayan ni Jesus ay magiging kapatawaran at kabayaran ng kasalanan ng buong sanlibutan. So mga minamahal, ito ang ating Ebanghelyo sa araw na ito. Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 11, versikulo 45 hanggang 57. Magandang umaga po. Muli, ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen and amen.